sa Quezon City, sumabog. Storm surge o biglang pagtaas ng alon mula sa dagat, nagdulot ng pangamba sa ilang nakatira sa baybayin ng Ilocos Sur. Tropical depression na nagbabantang pumasok sa bansa, mahigpit na binabantayan. Salpukan ng bus at jeep sa Commonwealth Avenue, Quezon City, 4 sugatan. At X-Factor judge na si Cheryl Cole, may sarili ng wax figure sa Madame Tussauds Museum sa London. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nagdulot ng flash flood sa Dinalupihan, Bataan. Ang malakas na ulan na dulot ng Bagyong Juan. 5 bahay naman sa Baguio City ang natabunan ng gumuhong basura. Narito ang report. Nagmistulang dagat ang mga kalsada sa Dinalupihan, Bataan dahil sa flash flood. Tuhod hanggang baywang ang taas ng baha sa lugar. Ayon sa mga residente, nagulat sila sa biglaang pagtaas ng tubig. 6 ng umaga, hindi pa gano'ng ganito kalalim to. Tapos ng mga 2 oras lang, biglang flash flood. Tumaas ka agad ng tubig. Gumamit na lubid ang mga residente para makatawid sa rumaragas ang tubig. Natabunan naman ng gumuhong basura ang 5 bahay sa barangay Irisan sa Baguio. Kaya naman ang mga residente roon, agad nang lumikas para makaiwas sa sakuna. Sa ngayon kasi nga ulan-ulan, medyo sa muna kami ikitira. Sa muna sa medyo safety. Kasi ngayon delikado, dire-diretso lang. Para sa unang balita, Sir Naguho reporting. Naranasan naman ang storm surge sa ilang coastal town sa Ilocos Sur, kaya agad lumikas ang mga residente. Narito ang report ni Mark Zambrano. Ito ang nasaksihan ng GMA News. Malakas ang paghampas ng mga alon. Sa taas ng tubig ay halos tumampas na ito sa pader na dapat sana'y proteksyon ng mga residente rito sa Barangay Darapidap. Kaya naman ng ilang residente, di maiwasang mangamba. Sa Barangay Caterma naman, nagsagawa ng sandbagging sa tabing dagat ang pinagsamang puwersa ng Kandon PNP at DSWD. Ginawa ito para mapigilan ang hampas ng dagat sa mga pampang. Bagamat may pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residenteng tabing dagat na lumikas muna, nahirapan silang paalisin ang ilang pamilya. Sa Barangay Ambukaw sa Santiago, nawasak ng storm surge ang halos 100 kulungan ng maritangtang o sea urchin. Ang ilang residente, lumikas ng mabilis. Ayon sa Pag-asa, ang paghampas na ito ng malalakas na alon ay tinatawag na storm surge. Inaasahan daw talaga ito sa mga karagatang naapektuhan ng bagyo. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi ito tsunami. Lindol lang daw kasi at hindi bagyo ang dahilan ng pagkakaroon ng tsunami. Dahil ito pong si Juan ay matagal dito sa area na ito, nakakapag-generate po ito ng malalaking pag-alon at yun ang tumatama po usually sa coastal area na malapit sa kanya. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Umakyat na sa 16 ang bilang ng patay sa paghagupit ng Bagyong Juan. At ayon sa latest tally ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 20 iba pa ang sugatan. Aabot na sa mahigit 300,000 individual sa Regions 1, 2, 3, 4A, Cordillera Administrative Region at NCR ang apektado ng bagyo. Mahigit 2,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Aabot naman sa mahigit 8 bilyong piso ang kabuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Isang tubo ng Maynilad sa EDSA Quezon City sumabog matapos tamaan ng mga naglalagay ng street light. Para sa detalye, may live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, tuluyan ang naapektuhan ng daloy ng trapiko nitong bumubulwak na tubig na nanggaling sa nabutas na pipeline ng Maynila. At sa mga sandali ito ay nakakaranas tayo ng mabagal na daloy ng trapiko sa bahaging ito ng EDSA, particular dito sa may Barangay Apolonio
Samson. Mabagal lang daloy ng trapiko, nakadagdag pa sa pagbigat Rhea. Itong mangyaring ilang minuto na nakakalipas ay nasangkot sa aksidente isang closed van at isang taxi na umano'y nagkagit-gitan, dahilan nga para magkaroon ng dagdag sa pagbagal sa daloy ng trapiko. Balik tayo sa bumubulwak na tubig, Rhea. Kanina nasaksihan natin habang sinusubukan nitong mga tauhan ng Maynilad na pasakan ng kahoy itong nabutas na bahagi ng pipeline. Yun nga lang ay imbis na humina yung tagas ng tubig ay lumalakas pa dahil ayon sa kanila ay nagkakarak lang yung pipeline at lumalaki lamang yung butas. Ang dagdag pang problema, Rhea, bukod sa tubig ay bumubulwak na rin ng bato. Etong tubig na ito, mangyari kasi sa paligid niyan, Rhea, sa hukay, may mga bato dyan. At dahil nga sa lakas ng pressure ng tubig, ay ibinubuga na rin netong malakas na pressure ng tubig yung bato. At yan yung nakikita natin nga nagkakalat sa kalsada. At ang pinangangambahan nga dyan ng otoridad ay baka tamaan yung mga kotseng dumadaan. Kaya medyo nilawakan nila yung kordon nang sa gano'y hindi abutin itong mga sasakyan dumadaan sa bahaging ito ng EDSA. Sa mga sandaling ito, Rhea, ay hindi pa rin nasusolusyonan kung paano pahihintuin yung pagbulwak ng tubig dahil nga hindi pa rin matukoy yung barbula kung saan nga maisasara o mahihinaan yung tagas ng tubig. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Bagyong Juan nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mahigpit naman binabantayan ng Pag-asa ang isa pang tropical depression na nagbabantang pumasok sa bansa. May live report si Tricia Zafra. Tricia. Iga, naglabas na nga ng huling weather bulletin ang Pag-asa hinggil nga sa weather disturbance na si Bagyong Juan dahil wala na sa Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyong yan. Huling namataan ng Pag-asa ang Bagyong Juan ngayong alas 4 ng madaling araw sa South China Sea na sa layong 300 kilometro west-northwest ng Lawag City. Nagtataglay pa rin ng lakas ng hanging 175 kilometers per hour at bugsong 210 kilometers per hour ang bagyong si Juan at patuloy ang pagkilos nito sa direksyong Hilaga-Hilagang Silangan sa bagal na 7 kilometro kada oras. At dahil wala na nga sa Philippine Area of Responsibility si Juan, wala na rin tayo mga public storm warning signals. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ng Pag-asa yung mga nauna nang naapektuhan ng bagyo dyan sa may Hilagang Luzon, lalo na rin sa mga nakatira sa malapit sa coastal areas sa mga posibleng pagtaas ng tubig o storm surges. Samantala, dahil nga mabagal pa rin yung pagkilos ni Bagyong Juan papalayo sa Pilipinas, isahan pa rin daw na hanggang Sabado ng umaga makararanas pa rin tayo ng epekto ng tail end ng bagyong yan. Kaya maaaring magkaroon pa rin ng mga manakanakang pag-ulan, malakas na hangin at makulimlim na kalangitan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala, habang wala na sa Philippine Area of Responsibility si Juan, isa namang tropical depression ang binabantayan ngayon ng Pag-asa na nasa layo pang 1,100 kilometers mula sa landmass ng Eastern Luzon. 1,100 kilometers mula sa Philippine Area of Responsibility at 2,400 kilometers naman ang layo nito sa landmass ng Eastern Luzon. Malayong-malayo pa raw yan mula sa ating, para makaapekto sa ating bansa. Pero ayon sa Pag-asa, kung patuloy ang magiging paggalaw niyan sa direksyong Pakanluran sa bilis na 17 kilometers per hour, maaaring sa Sabado ay pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility at katulad nga ni Bagyong Juan ay baka maaaring maging super typhoon ito. At yan muna, Iga, ng mga pinakahuling update mula rito sa Pag-asa. Balik sa'yo. Maraming salamat, Tricia Zafra. Nag-uulat live mula sa Pag-asa.